Kuha nga muna tayo ng update dito po sa nakalulungkot na balita na pagbagsak ng fighter jet natin dyan sa Bukidnon. Ang latest po ay natuklasan na po o natagpuan na ang wreckage ng eroplano at ang malungkot ay kasamang natagpuan wala ng buhay ang dalawang piloto nito. Kuha tayo ng update mula kay Colonel Bon Castillo, tagapagsalita ng Philippine Air Force. Colonel Bon, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga, Jerry, at magandang umaga rin po sa inyong mga tagapakinig dito sa 2x2. Opo. Ma'am, kumusta po? Ano pong latest? Meron na bang kumbaga mga sinyales ng dahilan kung bakit bumagsak itong eroplano natin? Bali first po ngayon, wala pa po tayong conclusive na maibibigay na dahilan ng pagbagsak ng ating aircraft. Pero yan po ang sinisigurado ng yung Philippine Air Force. Kami po ay magkakonduct ng isang masusi at thorough na investigation po. Opo. Ilang taon na po itong mga F-50s natin, Colonel? Bali ho, mga 10 years na po itong 10 years. Aircraft na to kasi we acquired them in 2015. And then from 2015 up to 2017, na-deliver po yung 12. Oo. So basically, mga ganong taon na po, 10 taon na po natin yung ginagamit. Opo. At talagang napakalaki pong tulong nitong FA-50 sa atin, not only for our territorial defense but also in addressing yung ating internal security problem. In fact, ito po yung tinawag nating game changers of Marawi, kung matatandaan niyo, sir. Oo nga po eh. So kung ito'y 2015, mga gaano katagal ba lamang dapat na ginagamit yan sa pagkakaalam ninyo, Colonel? Ano po, umaabot po ng dekada ang paggagamit natin. Maraming dekada ang paggagamit natin ng eroplano. Unless, as long as they are still supportable, available pa po yung spares nila, meron pa rin po tayo nakukuha. And at the same time, kapag well-maintained naman po ang ating mga eroplano, at yan po naman yung sinisigurado natin dito sa Philippine Air Force, na well-maintained po ang ating mga eroplano. Opo, opo. Kaya nakalulungkot nga po na tayo nalagasan ng ganitong fighter jet. Nalagasan pa tayo ng dalawang mahuhusay na piloto. Nagpapaabot nga po pala kami ng pakikiramay, Colonel, sa mga naulila ng dalawang piloto. May lumalabas pong mga pictures sa social media na may nagpost po na ito po yata yung kasintahan ng isa na ipinost niya na dapat pala ikakasal na. Confirm pa po ba yon, Colonel? Siya po ba yon? Sir, as far as the Air Force is concerned, we have not yet released the names. Opo. We have not yet give an official identification of the aircrew involved, sir. Kaya po, kung meron po silang mga nakikita ngayon sa social media na mga faces at identities, names ng mga pilots, kung okay lang po, sila po ay maghintay muna ng ating official announcement. Opo. Pero naipabatid na po sa mga kapamilya, kamag-anakan ng dalawang piloto? Opo, sir. Since day one po nung missing na ang ating aircraft, ay in touch na po tayo sa kanilang mga pamilya. At yun po, naka full support po tayo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Opo, opo. Okay. Sa mga initial report po na naibigay na rin naman ninyo ay bahagi ng operation, counter-insurgency operations, ito pong ginawang pagpapalipad sa gabi nitong mga F-50s na ito. Tama po, Colonel? Ang FA-50s po natin, it's constantly being utilized, employed by our force providers po. In this case, it was used po in Mindanao for a tactical night operation, sir. Okay, so kung wala pa hong initial na wala pang senyales at kung anong dahilan, so lahat po ng angulo tinitingnan, pilot error, mechanical, at pwede rin na inatake o ito'y pinaputukan o anuman ang ginawa ng mga kalaban ng pamahalaan sa lugar na 'yon.
Yes sir, lahat po ng anggulo titingnan natin. Tama po kayo sir, it could be material, it could be human factor, it could be due to weather. Remember po, they Oo flew nga. at night and this is a very risky mission. But then we can also assure you sir that our pilots are trained, very well trained for day and night operations sir. Opo. Kailangan po bang i-ground talaga yung remaining 11 F-50s natin dahil sa pangyayaring ito, Colonel? Yes sir, based on protocol po, lalo na kung hindi pa po natin matukoy ang tamang dahilan, we have to rule out the possibility of it being caused by material factor. Kaya po, yun po ang reason kung bakit din ground po natin the rest of the fleet to ensure po na yung mga succeeding flights niya is masisigurado nating safe for the other flight missions sir. Mga gaano po tatagal yon na yung grounding nito, Colonel? Sir, it will really depend, sir. It may take a few days or a week or more than a week. But ang sisiguraduhin po natin is gagawin din po natin, despite being it a thorough investigation, sisiguraduhin po natin na bibilisan natin kasi kailangan po talaga nating maliftin yung grounding nitong FA-50 fleet natin dahil kailangan po natin talaga siya sa ating mga operations, lalo na for territorial defense, lalo na critical po ang ating binabantayan sa West Philippine Sea at sa ating buong archipelago. At the same time, yung patuloy na pangangailangan din po na support ng ating ground forces. Opo. Meantime, Colonel, in the absence of these F-50s, anong pwede nating pamalit muna, pansamantala, habang naka-ground itong mga ito? Meron naman pa rin tayong mga iba't ibang klaseng fixed wing assets po na nagagamit natin for maritime patrols. At the same time po for our support to internal security operations, in support of our ground troops, meron din po tayo mga other fixed wing and rotary aircraft available for surface attack. So ito pong mga F-50s, ito na yung pinaka masasabi nating pinaka magandang gamit ngayon ng Philippine Air Force. Yes sir, when it comes to fighter operations po, yan po talaga ang ating primary aircraft. Kaya nakakalungkot na nabawasan pa tayo. Okay. Colonel, salamat po sa update at muli ang aming pagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang piloto natin at syempre, nalagasan tayo ng isang napaka-importanting kagamitan ang isang F-50. So 11, may natitira na lang na 11. Tama po yan, Sir Jerry. At kami po ay nagpapasalamat po sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta at pagtitiwala sa kanilang Philippine Air Force. At sana po masamahan po tayo ng buong bayan sa patuloy na pagdarasal para sa ating mga piloto, para sa kanilang pamilya. At the same time po, samahan niyo po kami sa pagbibigay pugay sa kabayanihan po at serbisyo ng ating mga piloto. Opo. Maraming salamat po, Colonel. Magandang umaga po. Good morning, sir. Sa ngalan po namin Commanding General Lieutenant General Arthur M. Cordura at sa bumubuo po ng inyong hukbong himpapawid. Thank you and good morning po, sir. Good morning po. Si Colonel Maria Consuelo Bon Castillo, siya po ang tagapagsalita ng Philippine Air Force.